Ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Yes, pren! Kapag feeling mo marami ka ng kinakaharap na problema, simple lang, tumalikod ka. Takasan mo yung mga problemang yan, hindi pwedeng may stress ka dahil sa mga yan. May paraan, di ba? O di naman kaya pag gulong-gulo ka na, gumulong ka. Ganyan na ganyan ang tamang payo, di ba? Very inspiring, isn't it? Isn't it? Pero aminin mo, di ba? Ganyan na ganyan yung mga tropa mo sa'yo. Well, ganun ka rin naman sa kanila, di ba? Walang makukuhang matinong payo kapag merong problema. Kasi nga, di ba sabi nila, birds of the same feather flocks together. Oh, English! Lagot! Totoo yan, no? Kaya tignan mo ang dami-daming nakikipagkaibigan sa akin para lahat sila maging kagaya kong habulin. Ang kapal ng muka. Habulin ako, no? Habulin ng bayarin. Mga bills, ganyan. Mga Judith ang pangalan. Pero paano? Ito, yes, pre na. Seryosong tanong. Paano kung etong mga nakapaligid sa yung mga kaibigan mo ay feeling mo hindi na nakaka-healthy para sa'yo? Ay, yung tipong toxic na sila sa feeling mo. Hala ka dyan! Ooh! Isn't it FO? As in, friendship over? Ay, dahil dyan, yes, friend, alamin natin ang opinyon ng isa nating yes, friend, na makakausap ngayon ni B-Boy Bibo tungkol sa ganitong klase ng usapin. Usaping pagkakaibigan. Dahil dyan, welcome na natin siya. Hello, ate! Hello po. Ay, mahina ka lang siya. Feeling ko yung mga kaibigan nito, yung mga mahihinhin lang din sa sulok ng classroom. Ay, hindi niyo po sure. O, di ba hindi ako sure? Pwede ka mo magpakilala ng iyong pangalan, edad, at kung ikaw ay taga saan? Yes po. I'm Julina Bernadette Angela Villarreal, 21 years old from Imus, Cavite. Hey! Very pageant ang datingan. Anong pwede namin itawag sa'yo? Jolens. Jolens, wow! Isang chupa-chuchu nga dyan. Jolens pa na pinaglaruan din. Ate Jolens pala to eh. O, eto na Ate Jolens. Wala nang paligoy-ligoy pa. Ang tanong ko sa'yo ay marami ka bang kaibigan? Ikaw ba ay makakonsider mo ba sa sarili mo na isa kang Miss Congeniality? Yes po. Marami? As in? Lalo na po before, pero ngayon po, medyo parang Nag-declutter naglalaylo ka. na po. Nag-declutter ng mga kaibigan, yung mga basura na lang. Hoy, issue! Si Ate Jolens. O, eto kung hindi na kayo kinakausap nito, Alam niyo na, alam niyo na kayo yung mga dineclutter niya. Kasi marami tayong mga kakilalang ganyan, di ba? Yung halimbawa, yung kaibigan mo kasabay mong naglalakad papunta sa kanto, pero ang dami-daming stopover. Alam mo kung bakit? Kasi marami siya nakakasalubong na kung sino-sino. Di ba? Na kinakausap, binabati, akala mo tumatakbong kagawad. So, ganun ka ba? Medyo po. Medyo, yung maraming nakakatanguan. Yung tumataas kilay. Social butterfly ang yes, social butterfly. O, eto naman, ano naman sa opinion mo or paano mo masasabi sa sarili mo na isa kang loyal na kaibigan? Well, ako po or masasabi ko po siya, kasi ako po yung tipo ng friend na baka sabihin, tinataas ko yan, sir. Okay lang yan, okay lang yan. Pero ano po, yun po, based din po sa sinasabi nila, ako po yung tipo ng friend na, yung kumbaga, to put it in context po, kumbaga, pag naglalakad kayo sa kalsada at huminto ka para magsintas ng sapatos mo, and ako yung mag-isang lilingon para hintayin kang matapos dun. Ganun po yung atake. Ay, ganun ka-loyal. Yes po. Akala ko naman ikaw yung magsisintas. Parang mas loyal ko kung ganun. Parang sobra na po. Pang-jowa na po yung atake. Oo, parang pang-asawa na, no? O, so ikaw yung tipo na talagang willing to wait para sa isang kaibigan. Handang magsakripisyo ng panahon at oras para sa isang kaibigan. O, tama yan, no? Parinig to para dun sa mga nagsasabing gala tayo pero hindi naman natutuloy. Di ba mga walang panahon sa barkada? Ayan, puro jowa ang inaatupag. Tapos kapag nag-break sila, tatakbuhan mo yung mga kaibigan mo rin. Di ba? Yung mga tropa mo. Naku.
Kilala ko yan. Gusto niyo pangalanan ko pa. O, para sa'yo naman, Jolens, okay lang ba para sa atin na maging choosy rin tayo sa mga kakaibiganin natin or hindi dapat lahat kinakaibigan, walang pinipili, ganon. Ano ka ba dun sa dalawang yon? Ako po, dati, ako po yung tipo ng wag mamili ng kaibigan. Like, sige lang, go lang as long as gusto ng tao, ganyan and such. Pero as the time passes by, parang naging medyo natuto ko na i-filter na kung sino po yung ituturing ko as a friend, i-consider ko as a friend or as an acquaintance. Kasi syempre, when it comes to friendship, medyo mas malalim na po siya compare sa acquaintance eh. Correct. So, kumbaga, pipiliin ko na lang yung tao na pagkakatiwalaan ko na lalo na yung mga importanteng ganap sa buhay ko, ganun. So, yun po, from being the social butterfly na go lang ng go sa kahit kanino makipag-friend lang to, matuto ka ng i-limit or hindi man i-limit or siguro mamili ng taong kakaibiganin mo. Oo, di ba kasi sabi nga nila, a friend to everyone is a friend to no one. Yes. Di ba kapag marami ka masyadong kaibigan, sino na lang dyan yung pinaka? Di ba? Sino na lang yung maituturing mong pinakamatalik? Di ba kung lahat sila kaibigan mo? At saka maganda rin talaga yung quality over quantity. Yes po. Di ba? Para hindi naman magkakaroon ka ng record na meron ka mga kaibigan na for di ba yung mga seasonal lang. Di ba? Syempre gusto mo yung lifetime, yung mahabaang relasyon sa isang kaibigan. Relasyon sa isang kaibigan, Ginoa. Iba na po yan. Oo, di ba? Pero ikaw, paano ka ba pumipili ng mga taong i-consider mo as friends? Paano mo pinifilter? Paano ko sila finifilter? Actually, hindi ko rin po alam paano ko. Kasi po sobrang random nila. Actually, yung mga tao po na consider ko na friends ko ngayon na pang matagalan, sila yung mga tao dati na hindi ko na-expect na talaga magiging close ko, magiging friend ko na aabot ng ngayon. Kasi may mga umabot na po siguro 10 years na kami. Wow! Since high school, grade 7 po siguro, gano'n. Tapos meron 7 years. Tapos ngayon po meron na naman bago and counting na po hanggang graduation na po yata ito kung papalaring. Oo, di ba? At dumarami sila ng dumarami and hopefully tumagal. Di ba? Pero ikaw nakikita mo ba yung sarili mo na since matagal na ngayon relationship mo sa kanila, 10 years, ganyan, 5 years, nakikita mo ba na naa-adapt mo yung mga characteristics nila? Opo. Ay, ano yan? Yung mga good sides ba yan? O mga bad sides? Or both? Both po. Kasi parang neutral po kasi meron ako na-adapt from them. Tapos meron din po sila galing sa akin. Yun po. So, parang yun din po yung naging way namin para mag-met kami halfway. Ganun po. Kumbaga na-adapt namin kung ano yung attitude or personality ng isa't isa. Yun po. Kaya din po siguro nag-work or yun naglalas po na tumatagal. Kasi usually po yung 10 years po na yun na friendship ko, siya, hindi na po kami laging nag-uusap ngayon. So, sobrang busy rin po ng mga schedule. Hindi na po kami laging nagkikita. Pero, alam niyo, pag nagkita kami, pag nag-usap kami, parang kahapon lang, huli nagkita, diba? Ayun yung mga tinatawag nating low maintenance na friendship. Yun po. Yun din po, one more, yun po, ang pinaka-ano ko din is, yung mga long-lasting po sa friendship ko is mga low maintenance, di po oo, diba? Hindi masyadong ma-demand o hindi naman kaya masyadong, diba? Yung laging humihingi ng oras mo tapos nagtatampo kapag hindi mo na pagbigyan. Well, at least ito mga low maintenance nating mga yes friend. 'Di ba? Na kahit hindi kayo magsama, magkita, pero yung closeness nyo ganun pa rin. 'Di ba? Oo, ang sweet naman ng ganun. Asa na kaya yung kalaro ko nung 5 years old? Baka sakali, mag-share pa rin kami sa chupon na nilalaro namin. Kadiri. O ikaw, Ate Jolens, paano mo naman masasabi or makaklasify yung masasabi mong ito friend ko to versus ito best friend ko to? Masasabi ko po siguro na friend ko to kapag ang alam niya sa akin is yung like mga pang-external po. Like mga external? Ito ba internal? Opo, yung external. Like yung mga common na parang personal things pero hindi siya ganun ka-confidential pa. Parang ganun po. Like,
ano ba? Basta yung mga personal informations or Address, mga ganun. Sarap. Tapos kung may, syempre kapag may nagtanong po ng address ko, bakit? Baka mamaya dahil may ipa-COD ka pa sa akin, syempre di ko ibibigay. Hindi, tama yun, di ba? Yung lalim ng friendship natin ay Opo. nakabase kung gaano rin kalalim yung tiwala ko sa'yo. Opo. Di ba? Yung mga impormasyon about sa akin na ibibigay ko sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng kaibigan mo, di ba, ay mapagsasabihan mo ng sikreto mo. Opo. Di ba? Merong mga kaibigan na for fun lang. Opo. For fun. Tsaka Di ba? meron pong po. Tapos meron din po kasi, syempre nakakatakot din naman po na, lalo ako sa tulad ko na may trust issues. Oo. na kumbaga, what if, wag naman sana, pero unfortunately, nagkaroon ka ng conflict ng friend mo. Paano kung siya pala yung tipo ng tao na, Nagpapakalat. opo, yung mga Diba? i-expose ka bigla. Oo. Yung pinagkatiwalaan mo siya, tapos bigla kang in-expose. Correct. So, yun Sasabihin niya, po, alam mo si kaya- Jolene, sakasabay ko maligo yan. Grabe yung utot niya. Dati si Jolene, kasabay ko pa magpatuloy. Patuli. Oo. Ayun Nakakainis. Po. Yun po yung kinoconsider ko na pag-friend lang. Pero pag best friend ko po talaga, yun po yung tipo ng like yung mga, hindi naman super duper deep or siguro mga secrets or like private things na talaga sa akin. Or usually sila yung unang nakakaalam din po, first hand na nakakaalam ng mga kaganapan sa buhay ko. Correct. Aside sa family ko po yun. Di ba kasi yun nga, may mga kaibigan tayo na masarap lang kasama sa kasiyahan. Pero kapag kalungkutan or problema, ay wala na sila. Di ba? At least yung mga best friend talaga, yung pinakamatatalik. Ayan, makakasama mo yan sa... Ayoko ituloy. And then sa kasiyahan at sa kalungkutan. Diba? So, kudos para sa mga best friend dyan. Yung talagang mga loyal sa kanilang mga kaibigan. Pero ate, ito, Jolens, meron akong katanungan sa yung medyo controversial. What if one day, yung circle of friends mo, yung nakasanayan mo nang makasama for a very long time, no, ay makakaramdam ka na lang bigla sa kanila na parang hindi na sila good for you or hindi naman kaya hindi na healthy. Feeling mo, okay lang ba na i-cut off sila sa buhay mo or tanggalin sa buhay mo kapag ganito na sila? 5, 4. Pressure, bigla tayo pressure. Ano po, sana, hopefully hindi ko po maranasan. Ay, nauutal na siya? Kinakabahan na po? baka kasi bigla po mamaya pagtingin ko sa GC namin, ni-remove na pala ako. Ano po, sana hindi ko maranasan. Pero if ever po na nagiging toxic na po sila, I'll try to reach them out first po. Kung masasettle namin within our group, why not? Correct. Pero if hindi na po talaga kayang o-work pa, siguro po, I'll cut them off na. Kasi hindi lang naman para sa akin din, for them na rin po. Kasi if hindi ako nag-grow, baka hindi rin sila mag-grow. So, Correct. baka ang perfect or yung right way para mag-grow kami pareho will be in separate ways. Correct. To cut them off. Which is okay lang naman. Diba? Kesa naman yung sama-sama pa rin kayo pero nagpaplastikan. True. Diba? Ay, tama ka dyan Ate Jolens. Kaya naman ito na ang oras mo para i-shout out ang iyong mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayon. Ayan yung mga, huwag niyo ako i-remove sa GC ha. Ang dami po nila. So, ayan si Arwen, si Fiona, si Christine, si CJ, and yung mga friends ko din ngayon. Syempre, si Nelly, si Ate Dan, si Nati Kasi na alam ko nag-grind sila sa thesis ngayon. Ay, hinay-hinay lang kayo dyan na. And, ayun, sa other friends ko, sa ibang commitments ko sa buhay, shout out din po sa inyo. Ay, ganun. Buhay. Yun po, shout out sa inyong lahat and mag-ingat kayo palagi. Yon. Alam mo, wag kang kabahan kung feeling mo tatanggalin ka nila sa GC. Unahan mo sila ang tanggalin mo. Hanggang sa ikaw na lang ang matira. Pwede po, maganda idea po. O, diba? Unahan ko na po sila. Correct. Maraming salamat, Ate Jolene, sa iyong mga opinion. Thank you so much. Ayan, yes, friend. Narinig nyo naman, di ba? Okay lang daw na i-cut off ang mga kaibigan na hindi na nakaka-healthy sa atin. Pero kung, di ba, kung may way pa naman para mabago natin sila, ma-impluwensyahan natin sila tungo sa kagandahan ng asal, ganyan. Sa kabutihan, sa kabanal-banalan. Di ba? Kung may pag-asa pa, then go for it, di ba? Pero kung wala na
talaga, di okay lang din naman i-cut off mo na sila. Especially kapag feeling mo hindi na maganda yung practices and culture ng circle of friends mo, diba? It is okay to cut them off. Lalo na kung feeling mo hindi na sila magandang impluwensya sa'yo. Pero ikaw, tanungin mo rin yung sarili mo, diba? Magandang impluwensya ka nga ba sa kanila? Diba? Or feeling mo kung ayaw mong ma-associate sila sa katulad mo. Diba? Kasi sabi nga nila, no, tell me who your friends are and I'll tell you who my friends are. Para lahat tayo friends. Binago na. Diba? O hindi nga, kagaya nga na sinabi ko kanina, kung kaya mo silang ma-impluwensyahan, ayan, impluwensyahan mo sila. Pero kung hindi na talaga kaya, halimbawa, meron kang kaibigan na hindi nagtutoothbrush, ayan, mabaho na yung bunganga, iwanan mo na. Lalo na kung hindi ka na talaga makahinga. Or pwede rin naman, diba, maging good influence ka nga sa kanya. Magmabuting loob ka, toothbrushan mo siya kung kaya mo. Well, ako naman kasi personally, si B-Boy Bibo po, may iba-iba din talaga akong set of friends. And masasabi ko na iba-iba rin talaga yung personality or behavior ko. Depende sa mga kasama ko. Kaso minsan, hirap na ako magpabago-bago ng pagkatao. Kaya ang ginawa ko, lahat ng mga kaibigan ko, pinagsama-sama ko. Kaya lahat kami ngayon, bibong-bibo. Naisingit ko pa yan, nakakainis. Wala naman, yes, friend. Kung ang hanap mo ay tunay na kaibigan at hindi ka iiwan, ako, matatagpuan mo yan dito sa 101.1 Yes FM. Kaya naman tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Hatid sa'yo ng istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Yes FM. 101.1 Yes FM.